po na madami ang nakaabang sa hearing na ito. Madami ng spekulasyon, madami na ang kung ano-anong teorya sa nahalal na mayora ng Bamban. While the answers are not conclusive yet, what is clear is that there are enough red flags to warrant further scrutiny. Paano po kami hindi magdududa, mga kaibigan? Pero nung binanggit ni Mayor sa hearing na ang nanay niya ay si Amelia Guo. Ang nanay ko po si Amelia Lial po. At ang ama po ninyo? Angelito Go po. And by the way, sabi niya sa interview niya kay Karen Davila na nakita lang niya ang pangalan ng nanay niyang kasambahay na nakasulat sa birth certificate niya, suggesting na tama ang pangalan ng nanay sa birth certificate niya na Amelia Guo din. Pina-check namin agad sa PSA ito at ito ang aming nakita. Tapos, nakalagay sa birth certificate niya na married ang mga magulang niya. Pero, no marriage record din. Mamaya, mas lalaliman pa natin ang pagtanong natin dyan because we will show that both her stories. Sa isang plot twist, kinumpirma ni Mayor Alice Gu ng Bamban Tarlac na si Li Wenyi, isang Chino, ay kasintahan ng kanyang ama na sinasagot ang mga paratang na siya ang kanyang tunay na ina. Si Li Wenyi ay kinakasama at isang business partner ng aking ama. Hindi siya ang aking ina. Ito ang pahayag ni Gu sa kanyang liham kay Senador Riza Hontiveros noong Miyerkules, Hunyo 5. At dahil dito, nagkakagulo ang mga paniniwala na ang ina ba ni Mayor Alice Gu ay si Lin Wenyi dahil napaka-importante ng pagkatao ng ina ni Alice Gu. Dahil dito madedetermine kung siya ba ay Filipino o isang Chinese national. Halika, atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Sa isang bagong episode ng pagresolba sa misteryo sa likod ng pamilya ng kontrobersyal na mayor na si Mayor Alice Gu ng Bamban Tarlac, lumitaw ng mas maraming ebidensya na tila nag-iindika na ang kanyang tunay na ina ay isang Chino. Ginugel ko at tinignan ko ang salitang Lin Wenyi. Natunghayan ko na ang apelyedong Lin ay hindi may pagkakaila na siya ay isang Inchik. At ang aking nakita, ang pangalang Lin Wenyi ay may ilang mga kapangalan sa internet at halos lahat sila ay Chinese national. Noong Huwebes, Mayo 30, ipinakita ni Senator Riza Hontiveros ang isa pang dokumento na nagpapakita na ang ama ng alkalde, si Jian Zhonggu, ay may parehong address sa kanyang kasusyo sa negosyo na si Lin Wenyi, isang Chino. Isang dokumento mula sa Bureau of Internal Revenue ang nagpapakita na sina Jian Zhong at Lin Wenyi ay may parehong address sa Old Samson, Balintawak sa Quezon City. Samantala, ang mga kapatid ni Gu, sina Sheila at Semen, ay nagbigay ng kanilang address sa West Canumay, Valenzuela City. Isa ba itong malaking negosyo ng pamilya na kaduda-duda? Ayon din kay Senator Win Gatchalian, ipinakita ng mga travel records na sina Jian Zhonggu at Lin Wenyi ay naglakbay na magkasama ng hindi bababa sa 170 na beses sa loob ng 6 na taon. Ang tanong ay, kasosyo lang ba o baka mag-asawa talaga? Ito ang tanong din ni Hontiveros. Noong Miyerkules, Mayo 29, sinabi ni Senator Sherwin Gatchalian na base sa kanyang sariling investigasyon sa pagtatanong sa mga residente ng Valenzuela City, si Lin ay maaring biological mother ni Gu. Ang General Information Sheet o GIS ng isa sa mga negosyo ni Gu ay nagpapakita ng kanyang mga miyembro ng pamilya. Ang kanyang mga kapatid na sina Simon at Sheila, ang kanyang ama na si Angelito na may pangalang Chino na Jian Zhonggu at si Lin Wenyi bilang mga incorporator. Lahat sila ay may parehong address na nagpapahiwatig na maaari silang nakatira sa isang bubong. Ngunit maging ang address na iyon ay pinagdududahan din ni Gatchalian nang kanyang ipasuri ito sa mga record ng Valenzuela City. Kaya ako, ang personal assessment ko, binabanggit ni Senator Gatchalian sa isang video sa Twitter, ay maaring biological mother daw ni Alice Gu si Lin Wenyi. Si Lin Wenyi at ang pamilya Gu ay nakalista bilang co-incorporators
sa hindi bababa sa 7 negosyo, ang QJJ Group of Companies, QJJ Farms, QJJ Embroidery, QJJ Meat Shop, Trilin Q Farm, QJJ Slaughterhouse, at QSeed Genetics. Kung nagawang magsinungaling ni Mayor Alice tungkol sa mga kapatid niya, hindi malayong mangyari na itinatago niya rin ang totoong pagkatao ng nanay niya. She has been lying through her teeth the past 2 hearings. Ang daming imbento, halos wala nang lumalabas na totoo sa bibig niya, ika pa ni Senator Hontiveros. Inaangkin ng Bamban Mayor na siya ay isang Filipino dahil sa kanyang ina na si Amelia Leal. Ayon ito sa mga records ng mga kapatid ni Go. Ika pa na binabanggit din ng Rappler, ayon sa Philippine Statistics Authority, may posibilidad na si Amelia ay hindi talaga umiiral dahil wala siyang anumang birth, marriage o death certificate. Gayunpaman, binanggit din ni Hontiveros ang taon ng kapanganakan ni Lin Wenyi na ipinapakita sa isang dokumento na ipinanganak siya noong 1971 na nangangahulugan siya ay 15 na taong gulang lamang nang ipinanganak niya si Mayor Go noong Hulyo 12, 1986. At base rin sa aking research patungkol kay Lin Wenyi ay wala akong makitang pangalan na naipanganak noong 1971. Ngunit mayroong isang Lin Wenyi na naipanganak noong 1944 na isang Chinese engineer at politician. At nakakamangha, mayroong isang Lin Wenyi na isang politician. Ito kaya ang nanay ni Alice Go? At hindi siya politician sa Pilipinas kundi politician sa China. Ngunit balik tayo sa ating topiko patungkol sa isang Lin Wenyi na binabanggit ni Senator Hontiveros. At kung siya din ang ina ni Sheila na aminado si Alice na kapatid niya, 13 years old lang siya nung niluwal si Sheila. Unless ito ay gawa-gawa lang lahat, katang isip ng isang sindikatong Chino na pinahintulutan ng mga kawani ng gobyerno, ika pa ni Hontiveros. Dagdag pa ni Hontiveros, may isa pa kaming source na nagsasabi na Winnie ang tawag sa nanay ni Mayor Go. Philippinized version kaya ito ng Lin Wenyi? Bakit kaya sinisikreto? Sino ba itong pamilya na ito? Bakit nakakapangilabot ang misteryo nito? We will get to the bottom of this. Ika pa ni Hontiveros, ang pagka-Pilipino ng tunay na ina ni Go ay isang mahalagang bahagi ng kanyang background dahil nakasalalay ang kanyang pinakamalaking pagiging Pilipino sa kanyang ina na Filipino. Sinasabi ng Artikulo 4 ng Konstitusyon ng Pilipinas na ang may ama o ina na mamamayan ng Pilipinas ay tinuturing na mamamayan ng Pilipinas. Nakasalalay din sa batas ang halalan sa Pilipinas na ang isang halal na lokal na opisyal ay dapat isang mamamayan ng Pilipinas. Isang kwalipikadong botante, residente ng distrito, munisipyo, lungsod o lalawigan kung saan siya nag-aalok na mahalal ayon sa kaso ng hindi bababa sa 6 na buwan sa oras ng paghahain ng kanyang Certificate of Candidacy. Dapat na hindi bababa sa 21 taong gulang sa araw ng halalan at dapat marunong bumasa at sumulat. Si Go ay paksa ng mga pagdinig sa Senado dahil sa kanyang umano'y pagkakasangkot sa iligal na operasyon ng Philippine Offshore Gaming o POGO sa kanyang lalawigan. Iniimbestigahan din ang kanyang pagiging mamamayan at sa makatuwid ang kanyang pagiging karapat-dapat na humawak ng lokal na posisyon. Ang komite ng Senado sa kababaihan, mga bata, relasyon sa pamilya at pagkakapantay-pantay ng kasarian na pinamumunuan ni Senator Hontiveros ay magsasagawa ng isang executive session sa Miyerkules, Hunyo 5, kung saan mas malalim nilang susuriin ang mga di umano'y iligal na aktibidad ng POGO tulad ng paghahak sa mga website ng gobyerno, pagmamanman at pag-iispiya. Matutuklasan ba natin ang katotohanan tungkol kay Mayor Alice Go at ang misteryong pamilya niya? Ano pa ba ang mga sikreto na kanilang itinatago? Abangan natin ang susunod na kabanata kung saan higit pang mga revelasyon ang maaring sumabog at magbago ng lahat ng alam natin tungkol sa kontrobersyal na mayor na ito. 1:8 verse 32. At makikita ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Kawikaan 12 verse 19. Ang labi ng katotohanan ay mananatili magpakailanman, ngunit ang sinungaling na dila ay sa sangdaling panahon lamang. Lagi nating pakakatandaan mga kaibigan na laging iiral ang katotohanan. Ipanalangin natin
na sa lahat ng bagay ay maging totoo tayo upang makamtan natin ang tunay na kaligayahan. At naway mahanap natin ang tunay na landas sa landas ng ating Panginoon Kristo. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit sa inyong harapan ng may kababaang loob at taus-pusong dalangin. Sa gitna ng mga kontrobersya at mga lihim na bumabalot sa buhay ni Mayor Alice Go, hinihiling po namin ang inyong banal na gabay upang ang katotohanan ay lumitaw at maghari. Gayon din, ang paghahanap namin ng katotohanan patungkol sa tunay na layunin po ninyo sa aming buhay ay nawa po'y umiral. Panginoon, naway bigyan niyo kami ng karunungan upang maunawaan ang lahat ng mga nangyayari, hindi lamang sa politiko, kundi sa hinaharap. Tulungan niyo kaming makita ang liwanag sa gitna ng dilim at ang katotohanan sa gitna ng mga kasinungalingan. Naway ang bawat isa sa amin ay magtaglay ng tapang upang harapin ang katotohanan, kahit ito man ay mahirap tanggapin. Ipinapanalangin din po namin, Panginoong Diyos, si Mayor Alice Go at ang kanyang pamilya. Hinihiling namin na sila'y magabayan ninyo patungo sa tamang landas. Naway ang kanilang mga puso ay mabuksan sa katapatan at ang kanilang mga buhay ay mapuno ng inyong liwanag at pag-ibig. Sa mga lider ng aming bayan, idinadalangin din namin na sila'y bigyan nyo ng karunungan at katarungan. Naway magsilbi silang tunay na takapaglingkod ng bayan, tapat sa kanilang mga tungkulin at may malasakit sa kapakanan ng bawat isa. At para sa aming lahat, Panginoong Diyos, hinihiling namin ang kapayapaan ng isip at puso. Naway patuloy kami magtiwala sa inyo at sa inyong dakilang plano para sa aming buhay. Bigyan niyo kami ng lakas upang manatiling matatag sa pananampalataya, anuman ang aming harapin. Salamat, Panginoong Diyos, sa pagdinig ng aming mga panalangin at puspusin kami ng iyong banal na Espiritu at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ito ay aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.